nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod. Senator, ano yung purpose na pagpunta niya sa hearing? Senator? Susundo. Basan. Bigyan tayo na. Tila nawawamali ang grupo ni Sen. Pro Tempore Win Gatchalian nang dumating sa Senado ang Brave 18. Sir Win Gatchalian, nabutata sa harap-harapang pagsinungaling. Welcome back to Kakibat TV. Hindi nga binigo ng mga dating sundalo ang investigasyon ng grupo ni Erwin Tulfo sa pamumuno ni Sir Win Gatchalian, na kung saan nakuhaan ang video ni Jessica Soho na nahirapan makapasok sa loob ng Senado para umatin sa hearing. Araw po ng Lunes, may Senate Blue Ribbon Hearing Committee ulit. Ito naman yung Gatchalian faction. Tapos, hindi inaasahan ay dumating po yung mga Marines, pero ayaw na po ng Armed Forces na matawag silang Marines. So, itatawag na lang natin siguro dating mga sundalo o dating security team ni dating ako Bicol Party List Chairperson Zaldico. Kasama mo nila yung kanilang abogado na si Attorney Levi Baligod. So, yan po sila sa aking likuran. May interview pa kasi. Mukhang dadalo sila sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchalian faction. So, ayan po, alito tayo sa lobby ng Senado. Medyo mas mahigpit po yung seguridad ngayon kesa nung mga nakaraan at hindi natin, may mga restrictions din kung ibinigay sa media. So, tignan po natin kung ano pang mangyayari from here. So, maraming salamat po. Habang nag-aantay nga ang mga dating sundalo sa lobby ay nagsimula na ang hearing sa Senado, ngunit ang masaklap na kahit kitang-kita nang nag-aantay ang mga inimbitang sundalo ay pinairal pa rin ni Sir Win Gatchalian ang kasinungalingan na di umano hindi dumating ang 18 brave soldiers na pinangunahan ni Atty. Levi Baligod. Nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod. At dahil nga hindi pinayagan makapasok ang mga dating sundalo sa loob ng Senado, ay gumawa ng hakbang si Senador Robin Padilla para sunduin sa labi ang mga dating sundalo na kung makita mo ay dumaan mo na ang mamabata sa session hall ng Senado para makita ng grupo ni Sir Win Gatchalian. Is there some important thing that I want to relay? So, sige mo, pwede mo ako kumapit siya. One minute just right here. Senador. Yeah. Sir, Senator! Senator, ano yung purpose na pagpunta niya sa hearing? Senator? Susundo. Attorney. Hello, attorney. Sir, yung kasama niyo, sir. Kasama niyo magbibigay break. Para sama-sama kayo, sir. Francis, Bago daw sila umatin. ano lang. Isa pa sa kabila, oh. Okay, abang ilang, lalabas lang.
Sir, bigyan tayo na. Samantalang sa floor naman, ang Isang bahay kasama po ngayon ni Senator Robin Padilla yung 18 mga sinasabing dating mga sundalo. No? Di natin alam if they will be attending the ongoing hearing right now by the Blue Ribbon Committee. Pero ayan, pasok na po sila ng elevator. Di po natin alam kung sila ay papasok sa plenary dahil na ongoing ang pagdinig ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay? At dahil hindi nga pinagbigyan ng Sherwin Gatchalian Black na makapagbigay ng salaysay ang mga dating sundalo, ay dumiretso na sila sa opisina ni Senador Robin Padilla kasama ang abogado si Atty. Lily Baligod na nagpapresko na lang para hindi masayang ang kanilang lakad na kung saan maraming napawamali na lang sa kasinungalingan na grupo ni na Sherwin Gatchalian. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang ilang eksena sa loob ng Senado. Narito ang video. Muling humarap sa Senado ang Brave 18 kasama ang kanilang abogado na si Atty. Levy Baligod. Hindi pa man nakakababa sa session hall ay sinuspindi na ng Blue Ribbon Committee ang umano'y consultative meeting ni Senator Erwin Tulfo. Kumuha tayo ng update sa Senado mula kay Sheena Tornolay. Sheena, magandang gabi. tila nawawamali ang grupo ni Senate Pro Tempore Win Gatchalian nang dumating sa Senado ang Brave 18 kasama ang kanilang abogado na si Atty. Levy Baligod. Sa gitna yan ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo nitong Lunes. Bigong makadalo sa nasabing meeting ang Brave 18 matapos sinuspende ni Tulfo. Sa press conference si Baligod ay hinamon nito si Tulfo na mag-inhibit bilang chairperson ng komite. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. It is predictable that he will cite all of us as liars. He can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Kabilang si Tulfo Prince sa mga senador na hinatira ng mali-maletang umanong pera ng mga dating sundalo. Mahirap anyang paniwalaan ang pagiging patas ng senador sa investigasyon kung siya mismo ang mamumuno rito. Observe statesmanship, not brinkmanship. Delikadesa. Tugon naman ni Tulfo sa panawagan ni Baligod. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Or magtatayo kami ng subcommittee. Tinira rin ni Baligod si NBA Director Melvin Matibag na tinawag niyang political operator ng Administrasyong Marcos. Ito ay matapos questionin ni Matibag ang kredibilidad ng Brave 18 kung saan tinawag niyang peke umano ang mga ito. At 2 beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, 2 naman ang dating Army. Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator, hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Samantala, inamin naman ni Baligod na 2 sa Brave 18 ang nagkamali sa pagkakadawi kay Senate Pro Tempore Loren Legarda. Nilinaw ng abogado na walang ibinabang mga maleta sa bahay ni Legarda. Tanging si Zaldico lamang ang pumasok sa bahay ng senadora at wala umanatong bitbit na anumang bagay. Bukas din si Baligod kung nais magsampa ng reklamo o kaso ng senadora laban sa 2 dating sundalo.
with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Pinaninindigan din ng Brave 18 ang kanilang salaysay na naghatid sila ng mali-maletang pera sa bahay mismo ni Senator Mark Villar. Prince, maidagdag ko lang dahil doon din kanina sa press conference si Atty. Baligod ay sinabi niya na asahan na may 14 pa na mga kasamahan o mga ex-marines din o kabilang doon sa kasamahan ng Brave 18 yung kanilang ihaharap at maglalantad din ng kanilang mga nalalaman at magbubulgar din doon sa mga politiko o mga personalidad na sangkot din sa mga anomalyang flood control projects. Pagkatapos ng 14, Prince, ay may 7 na naman na lalabas para magbulgar din ng kanilang mga nalalaman. Mangyayari ito, Prince, o ilalantad nila ito doon sa magiging pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Atty. Baligod, siguro naman daw sapat na yung almost 40 na mga testigo laban doon sa mga politiko na sangkot sa talamak na katiwalian sa gobyerno. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!